Hello everyone! For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung crispy paa ng manok na kaing pati buto. Marami kasi ako napapanood sa newsfeed ko na gantong video at saka gusto ko talagang i-try kung totoo nga bang kaing talaga pati buto. At dahil nga natakam talaga ako, ura-uradang pinabili si Mister at eto na nga yung nabili niya. Ayun nga lang mga mare, hindi ko alam kung malnourished nga ba yung mga manok or mga bata pa sila kasi ang liliit lang ng mga paa ng manok na nabili. Actually, nung nakita ko itong mga paa ng manok, medyo nawalan ako ng gana. Pero since nagastasan na natin ito mga mare, wala tayong magagawa kundi push na. Anlawan na lang natin ito mga mare since nalinisan ko na ito kaninang umaga. And 1 kilo nga lang pala ito mga mare since ako lang naman daw ang kakain. Gagamit nga pala tayo dito mga mare ng pressure cooker. And lulutuin ito natin ng 2 oras. Dahil kailangan natin ma-achieve yung kain pati buto or napakalambot na buto. And sasamahan natin ito ng sibuyas, bawang, luya, asin at laurel. At konting tubig mga mare, yung sapat lang, yung hindi lalagpas dun sa paa ng manok. At kung umabot ka sa video ito mga mare, paki-comment naman kung taga saan ka para naman ma-shoutout kita. At kayo ba mga mare, ano ba yung paborito nyong luto sa paa ng manok? At alam nyo ba itong paa ng manok, masarap din siyang gataan, ilalagyan mo lang siya ng malunggay at sasamahan mo ng konting atay. Atay ng manok mga mare, naku, napakasarap nun. At syempre, hindi mawawala ang paborito ng lahat, yung spicy adobong paa ng manok na pwedeng pang ulam at pang pulutan. At eto na nga, may hahabol pa ba? Sumilip na yung mga gustong sumilip at ito ay tatakluban na at ilalagay na sa huling hantungan. And again, lulutuin po natin ito ng 2 oras. Bali, aantayin lang natin na mag-whistle yung top ng pressure cooker. And then kapag nag-whistle na ito mga mare, then tayo mag-start ng count until 2 hours para sigurado tayo naluto talaga yung ating paa ng manok. And confident naman ako na hindi madudurog yung paa ng manok during the process. So ganito na nga yung itsura niya, hindi sila nadurog at buo pa rin ng mga paa. Gagamit din pala ako dito ng yelo para hindi natin madurog dahil iisa-isahin natin yung paa. And then kapag kaya mo nang hawakan, dahan-dahan isa-isahin natin tanggalin yung paa ng manok at ilagay natin sa breadings. Sa breadings naman mga mare, gumamit lang ako ng all-purpose flour, konting cornstarch, granules at paminta. Dahan-dahan lang natin i-coat mga mare yung paa ng manok dahil malambot lang talaga siya. Sa sobrang lambot nito mga mare, kayang-kayang durugin ng daliri mo or sa isang pagkakamali mo lang madudurog talaga yung paa ng manok. At ito naman talagang hinahanap nating texture ng manok, yung napakalambot talaga. At kahit hindi ko pa siya napiprito mga mare, legit talaga na masasabi ko na kain pati buto. Pero mas maganda siguro mga mare yung medyo malalaki ng konti yung paa ng manok na nabili. Pero since eto na to, sige push na talaga natin. So ayun na nga, nag-init na ako ng kawali at naglagay ako ng mantika na galing palengke. Maraming oil lang kailangan natin dito mga mare dahil kailangan deep fry siya. Pero napakadali lang siyang maluto actually kasi hindi naman ganong kalakas or kakapal yung kanyang breadings. And take note, luto na yung ating paa ng manok. Kaya antayin na lang natin itong mga mare na mag-golden brown bago natin hanguin sa mantika. At kung nandito ka pa rin sa part ng aking video, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot yung aking video. And shoutout na rin nga pala sa aking mga silent viewer kahit hindi kayo nagre-react or nagko-comment sa aking video. Maraming thank you po. Sana patuloy niyo po akong suportahan at patuloy niyo pong panoorin yung aking mga video hanggang sa dulo. At ayun na nga, back to cooking na tayo mga mare. Tapos na yung ating piniprito. Ayan, golden brown lang siya and tingnan nyo naman hindi pa rin siya nadurog. By the way mga mare, if tatry nyo pong gawin ito, I suggest na medyo malalaki yung konti yung paa ng manok na bibilhin natin. Kasi mas malalaman ng konti yung malalaki na paa ng manok. Kasi aminin man natin o hindi, yung malalaman at matataba, yun talaga yung masasarap. Pero ayun na nga mga mare, hindi ko lang sure kung healthy siya kainin since kasama ang buto sa kakainin natin. Pero sure naman ako na makakain mo talaga at malulunok mo yung buong paa ng manok since sobrang lambot talaga nito. So ayun na nga mga mare, tapos na tayo sa pagpiprito ng first batch. And since 1 kilo nga ito mga mare, medyo marami-rami din pala siya.
Pwedeng-pwede ito sa mga 4 to 5 person. Pero syempre, depende pa rin sa kakain. Perfect itong mga mare sa pangpulutan or pang pika-pika and even sa pangulam. At syempre, hindi mawawala yung suka na maanghang. At ikaw na lang ang bahala sa pag-customize ng sausawan mo. Pero perfect talaga siya sa maanghang na suka. And ayan na nga, and if you like my video, please give me a thumbs up and follow me for more. Thank you for watching!